Okay, mayong gabi sanan. Welcome sa tuang midweek service niya June 3. So today is the first Wednesday sa tuang panimbahon. O salamatan ning taknaa sa gabion bisan sa ulan but padayon gyapon ang ato ang panagiusa sa balay tigumanan sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Okay, sa atong pagsugod manindog ta sa pagampo. Samtang mag-pray ko dire, mag-ampo mo diha sa inyo ang gibarugan. Amahan na mo langit noon, dalaygon ka o Diyos, nining takna sa kagabion, sa imuhang pagkamaayo, Lord, sa mong kinabuhi, din imo na pumgios sa Lord, nining unang Miyerkules, sa bulan sa Hunyo. Salamat o Diyos sa imong pag-uban sa mga buluhaton karong adlaw, bisan pa Ginoo sa nilabay na nga bulan. O Lord, among pangayoon na sab Ginoo ang imuhang giya sa matag usa ka namo sa matag buluhaton Ginoo adlaw-adlaw, labi ni gid Ginoo sa pagsimba kanimo. Amo gining tagaan Lord og dako nga pagtagad Ginoo ang imuhang pulong tungod kay nasayod mi Dios nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ug salamat Lord nga ang Biblia mao kini ang pulong Ginoo nga gikan gyud sa imuhang baba ug imong gihatag Ginoo sa imong mga katawhan aron mo ang sumbanan Ginoo sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw Lord. Salamat nga kami makapadayon karon sa among panagtigom. Ikaw magabless bisan pa sa mga kaigsunan karon nagpadulong diri. Gampo ko aman nga ikaw magauban sa mga drivers nga maabot sila nga walay mga kakulian Ginoo. Lord, itugot ang among panimbahon karon, ikaw gihapon ang mahimaya ug mapasidunggan sa among kinabuhi. Lord, i-bless ang among pag-awit. In Jesus name we pray. Amen. Okay, mag-awit ta. Mag-awit ta sa ato ang Ginoo. Let's sing with grace in our hearts to the Lord. Okay, standing on the promises. Standing on the promises of Christ, my King. Okay, in verse 1, ready, sing. Standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages, let His praise. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I am standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty with Christ meets free. Standing on the promises of God. Standing, standing,
standing on the promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God. Number 4 now. Standing on, I cannot fall, lasting every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, stand. I'm standing on the promises of God. Okay, atong usban og usa, the lily of the valley. I have found a friend, Jesus. I have found. Okay. Muburan. Muburan na. I have found a friend in Jesus. Okay, verse 1, I'll sing. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken, and all my sorrows borne. In temptation is my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols turned from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. Where is manna, He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, to see His blessed face, the rivers of the light shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Okay, remain standing. Ato ablihan ang atong mga Biblia, palihog atong kuwaon. Ang atong mga balaan nga kasulatan o atong ablihan diri sa Book of Wisdom in Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1 verses 1 down to verse number 7. Ito kining tubag-tubagan sa pagbasa. Okay, in Proverbs chapter 1 verses 1 down to verse number 7. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel.
to receive the instruction of wisdom, justice, and judgment and equity. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Let's read all together, verse number 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Let's pray. O Lord, salamat kayo ninintak na sa kagabion. Salamat o Diyos sa imong paghiusa kanamo nining unang Miyerkules Ginoo sa bulan sa Hunyo. Salamat Ginoo sa panalangin sa kinabuhi o panalangin Ginoo nga kami makapadayon Ginoo sa pagpangalagad kanimo, makapadayon Ginoo sa pagsimba kanimo. Lord, ikaw mag-aandam na pod sa among makasing-kasing nahuna. Pinagi si mong pulong karon nga among pagadawaton. Ikaw magapasabot kanamo Ginoo, pinagi sa balaan nga espiritu. Ug tuguti Ginoo nga ang imong pulong nga madunggan makhatag nig pagdasig kanamo. Lord, i-bless bisan pang matakusang nagpadung karon diri. Lord, ikaw maga-safety bisan sa kadangog sa dalan. Maabot sila Ginoo nga mga walay kakulian. Lord, nintana tining kagabion among Panginoon ng kadaugan. In Jesus name we pray. Amen. Magalingkod. Excuse me. We know already that the book of Proverbs is the book of wisdom, and because this is the book of wisdom, gitudloan kita how to live wisely or skillfully. Gitudloan ta unsaon nga magkinabuhi ta nga manggialamon o mabungahon. So diri sa ato ang gibasa, ang keyword diri sa book of Proverbs, ang keyword is wisdom. Okay? When we say wisdom is means skill in living. Okay? Skill in living. In fact, usa sa gipangayo ni Solomon sa Ginoo kaalam, di ba? Kaalam gyud, because wisdom is a principal thing. Therefore get wisdom, and out of thy getting get understanding. Muna si Solomon kahibalo siya unsa ang pinaka-importante nga butang mao ang wisdom. Unya syempre nasulayan gyud ang iyang wisdom sa diha nga dunay duha ka mama nga nag-ilog sa ilahang bata tungod kay ang usang bata patay, ang usa buhi, di ba? Unya gipuli sa usa ka mama katong patay sa katong buhi. Unya syempre ang espada ni Solomon mao gigamit og iya gyung nailhan kinsa ang tinuod nga inahan, di ba? Kaya ang usa ka inahan niingon nga ihatag lang ang bata, niya ang usa ka inahan niingon man nga ipatunga ang bata. So ang dili tinuod nga inahan katong niingon nga ipatunga ang bata, di ba? O katong tinuod nga inahan mao gitoy niingon nga ipahatag na lang ang bata niya. So and that is wisdom, no? So tungod kay ang Ginoo niingon ni Solomon pangayo og bisan unsa og akong ihatag kanimo, og si Solomon ang iyang gipangayo sa Ginoo wisdom, di ba? Wisdom. Unya tungod kay sa diha nga siya dunay kaalam nga amampoy understanding, di ba? So understanding is makaila ka unsay insakto, unsay dili insakto, di ba? What is true and false, what is good and bad. So makaila ka nga naman amang kay understanding. Unya syempre na diha ang fear of the Lord. Okay? So fear of the Lord means submission to the Lord. Doon na kay submission ngadto kaniya tungod kay ang Dios Ginoo man siya tanang Ginoo, mana doon na tay kahadlok sa Ginoo sa atong pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Unya dinhi sa verse number 5 sa atong gibasa, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. So ang tuminsay karon is a wise man will hear. So a wise man will hear. So this book of Proverbs, the book of Proverbs is the book of wisdom. Am I right? So the book of Proverbs is the book of wisdom.
wisdom is not merely knowing facts, it is knowing how to live according to God's truth. So akong balikon, so wisdom is not merely knowing facts, it is knowing how to live according to God's truth. So pag kinabuhi di ay kini sumala sa kamatuoran sa Dios ug sumala sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Because wisdom is not how much a person knows, but how willing he is to learn. Ingani di ay nino? So wisdom, akong balikon, wisdom is not how much a person knows. So kini di ang kaalam, dili wala na magpasabot unsay nahibaw-an sa katao, but how willing he is to learn. Okay? So sa unsang paagi nga naanay siya nakatunan, willing lang gihapon siya nga magkatuon. Okay? So ang ganang wisdom, mudawat lang gihapon ka og mga pagtudlo. Mudawat lang gihapon ka og mga pahimangno. Li kay mingon ka nga kamao na ko ana, no? So kahibalaw na ko ana. Unya, the wise man realizes he still has much to learn. So kini di ay manggialamon nga tao, iya ginang hunaw-naon pag-ayo nga daghan pa siya angay nga katunan. Di ba? Daghan pa tag-angay gyud nga katunan, the more nga taas na tag naabot, the more nga daghan pa gitag-angay nga katunan. Di ba? Ay kanus ako no ang usa ka driver madisgrasya kana mo kumpiyansa. So the more nga daghan pa kay katunan ngano sa pulong sa Ginoo daghan kay tag-angay katunan. Now in Proverbs chapter 1 verse number 5, Solomon gives us 3 characteristics of a truly wise person. Okay? So a wise man will hear, meaning the 3 characteristics of a truly wise person. So doon na tayo tulo ka mga kinaiyahan karon sa tinuod nga tao nga manggialamon. Now there is atong gibasa, a wise man will hear. Meaning, number 1, a wise man hears. Okay? A wise man will hear. Meaning, a wise man hears. So ang manggialamon di nga tao maminaw. Ang manggialamon nga tao willing siya nga makat-on pagyud og dugang. Ang manggialamon nga tao gusto siya nga makaambit sa nahibaw-an sa uban. Nga naman dili man tanang butang nahibaw ta, di ba? Dili man tanang butang nahibaw ka, dili man tanang butang nahibaw ko. Mao na nga ang matag usa ka nato share ta sa atong mga nakatunan. Unya ang wala nimo nakatuni, nakatunan ako, ang wa po nako nakatuni, nakatunan po nimo. Di ba? And that is wisdom, hearing, meaning a wise man will hear. Meaning hearing, letter A, requires humility. Hearing requires humility tungod kay pride goeth before destruction. So ang kini di ay pagpaminaw, nagkinahanglan gini siya og pagpaubos. Because pride says, I already know that. But humility says, teach me. Di ba? So ang pride ko no, moingon, I already know that. Kay bawon ako ana. But ang humility says, teach me. Teach me. So tudloi ko. Meaning the wise man understand that God can use His Word. Tanawa in James chapter 1 verse number 9. So ang manggialamon nga tao nahibaw siya nga ang Ginoo mugamit gyud sa iyaha nga pulong. Okay? So salamat ta nga naipulong sa Ginoo aron mahimo tang manggialamon. Tanawa in James chapter 1 verse number 9. Ningon dinhi verse number 9, let a brother of low degree rejoice in that he is exalted. No? No, klaro diha, let the brother in low degree rejoice that in that he is exalted. So makita nimo nga naa diha ang gitawag og pagpaubos, no? In Ecclesiastes chapter 5 verse number 1, nanawa.
Ecclesiastes chapter 5 verse number 1 unsay gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. O, klaro diha. So, hearing requires humility. Mananingon ang kasulatan, keep thy foot when thou goest to the house of God. So, ato yung bantayan ang atong mga tiil sa diha nga naa natas balay sa Ginoo, naa natas sa simbahan, and be more ready to hear, no? So, kinahanglan andam na gyud ta nga maminaw than to give a sacrifice to the fools, for they consider that they do evil, no? So, tiaw mo na nga to di ang pagsimba, importante kayo ang pagpaminaw, amen? Pagpamati. And then a wise man will hear, because hearing requires humility. And then letter B, hearing requires attention. Oh, klaro diha. Sa atong gibasa, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear. Di ba? Be more ready to hear. So, kinahanglan more ready to hear. So, dapat andam na daan ang kasing-kasing. Di ba? Andam na daan ang kasing-kasing. Meaning, a wise man will hear. Hearing requires humility. Letter B, hearing requires attention. Di ba? Hearing God's word without responding produces no spiritual growth. So, kana dayang maminaw ta sa pulong, unya, dili ta mo response. Meaning, dili na to i-aplikar. Dili gyud mahitabo ang usa ka Kristohanon nga motubo siya. Di ba? Kay ningon ang Bible, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So dili lang igo ta nga maminaw sa pulong sa Ginoo, unya ikaminaw murag wala ay mahitabo. Di ba? Pag niyo na ang Bible, samara nga atong gilimbungan ang atong kaugalingon. Di ba? Kay the Bible is our final guide, no? This is our final authority. Na kung naa sa Biblia, mao ra gini ato ang gisunod, mga kaigsunan. And then the wise man understand that God can use his word. So mugamit gyud ang Ginoo sa iya nga pulong. So mao hinungdan nga kita naluwas tungod kay gigamit sa Ginoo iyang pulong nga naay nagwali nato, kay ang pagtuo moabot pinagis madungog. Niya ang madungog magagikan pinagis pagwali may tungod ni Kristo. Unya sa dihang nakadungog ka, midawat ka sa pulong sa Ginoo, nga naman nakasabot ka nga ikaw mismo gyud ni desisyon sa imong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo. So hearing requires humility, hearing requires attention. Di ba? So ang ato agyong attention importante kayo. Sa diha nga musimba ta, amen? Sa diha nga naata sa balay tigumanan. Mabitaw nga di gyud dapat ta magpa-distract sa palibot, di ba? Di kita magpa-distract sa palibot kay kanang ug disturbo kay palibot, dili gyud nato maabsorb ang pulong sa Ginoo. Mao na nga ang atong simbahan close gud ni para di kita ma-distract sa atong pagpaminaw, di ba? Oh, di kita ma-distract unya ato ag yung gitalikdan ng karsada kay napa diha kita magsigigan ng atong liog. So man di kita magpa-distract sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay ang Ginoo makigistorya man pinaagi sa iya nga pulong. Okay? So kung balikon, hearing God's word without responding, meaning maminaw ta unya di ta mo response, produces no spiritual growth. Mana di kita katubo sa tong Kristohanong kinabuhi. Mana matiguang na lang ta sa simbahan, pero ang atong espirituhanong kinabuhi wa gyud katubo. No, di na to itugot nga manggungis ta sa simbahan or matiguang ta sa simbahan nga ang atong Kristohanong kinabuhi or espirituhanong kinabuhi wala katubo. Di ba? Wala katubo ngano? Wala may gugma sa pulong sa Ginoo. Walay gugma sa pagsimba.
Walay gugma sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Walay gugma sa pagpangimbitar. Walay gugma sa mga kalag nga makaangkon og kaluwasan. Manang a wise man will hear. Nga naman, hearing requires humility, hearing requires attention. Diba? And then number 2, tanawa. Balik ta sa atong text in Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1, verse number 5. A wise man will hear and will increase learning. Nindot kayo. So, a wise man will hear. Number 2, a wise man increases learning. A wise man increases learning. No, sa atong gibasa dire in verse number 5, a wise man will hear and will increase learning. So ang usa di ay kamang gialamon nga tao maminaw, unya sa dihang maminaw siya, mo uswag ang iyang kahibalo. Okay? Mo uswag ang iyang kahibalo sa pulong sa Ginoo. No? Mana nga di gyud pwede nga ang usa ka Kristohanon dili gyud ta mo simba. Di ba? Kay naaman gyud ang atong kusog sa Ginoo. Naaman ang atong kalig-on sa Ginoo. Naaman atong kalig-on sa pulong sa Ginoo. Nga naman ang pulong sa Ginoo mao man imuhatag natog kaalam. Unya, not only a wise man will hear. Number 2, a wise man increases learning. Klaro kayo diri sa atong gibasa. Klaro kayo. A wise man will hear and will increase learning. Okay? Muna nga kung ang usa ka tawo di ay maminaw, mo uswag ang iyahang kahibalo. Di ba? Meaning magtubo ang iyahang kahibalo sa pulong sa Ginoo. Labi na gyud sa Biblia nga mo ni ato ang paminawon kanunay, mao ni ato ang i-aplikar kanunay ang pulong sa Ginoo, because the wise man never stop learning. Di ba? So every day is a learning day, no? So kada adlaw di ay nagkat-on ta. Nga nawa in Philippians chapter 3 verse number 10. Every day is learning day. Kada adlaw nagkat-on ta. Sa Philippians chapter 3 verse number 10, unsay gisulti dinhi? Palihog basa palihog basa. Philippians chapter 3 verse number 10. Giton. Ang purpose that I may know Him and the power of His resurrection. Meaning, the wise man increases learning because the wise man never stop learning. Dili gidi ay pwede nga ang usa ka manggialamon muhunong siya kat-on. Di ba? So, mao bitaw nga natay mga failures. Kay diha sa atong mga failures, diha po ta mag-cut-on. Di ba? Kay ang tao, dili man kita perfect, no? Dili man kita perfecto. Bisag perfecto pa angan, dili man kita perfecto. Ngan raman na mo perfecto. Mao na nga masipya ta, o diha sa atong mga kasipyatan, diha po ta mag-cut-on. Di ba? So dili nga, nasipyat na ka, sige na gihapon ka kasipyat. So dapat katuna na nimong butanga. Nga? Katuna na nimong nga butanga. Nga naman, kanang butanga, tungod kay nasipyat ka, imo nang pangayoon sa Ginoo nga next time, imuha na nang mabarugan. Di ba? Imuha na nang mabantayan. Di ba? Mabantayan na nimo.
So di gid pwede mingon ka nga dako nako di nako kinahanglan nimo, no? Di gid na pwede. So dako nako di nako kinahanglan ni mama, di nako kinahanglan ni papa, no? So si mama gamay ra og grado, si papa dako ra nya ako dako man ko grado, makaigsunan wa na magbase og grado, nagbase man na sa kasinatian. Di ba? Oh, nagbase na sa kasinatian. So ang inyong mga ginikanan, mas taas pa man nagkasinatian ninyo, di ba? Mas taas nagkasinatian ninyo. So ang pastor, mas taas naman po og kasinatian ninyo. Di ba? So mana tungod sa kasinatian ba? Kanang kasinatian. No man ay importante kayo. Kay daghan pa man kay mo wala pa naagian, nga naagian na pud namo. Di ba? Daghan pa kay mo maagian sa kinabuhi nga human na namo na naagi mao bitaw nga nakakat-o nami niya na unya tungod kay nakakat-o nami niya na amo ana po nang ipaambit pod ninyo kay sunod kamo naman po'y magkat-on ana, di ba? So dili man gyud pwede nga di ka magkat-on ana. Mura gud sa numbering magkat-on man gyud ka anang 1 to 100, di ba? Oh, kay makat-on na ka anang 1 to 100, dali naman lang kaayong 1 to 200 hangtod to 1,000. Kay mao man na basic 1 to 100, di ba? Oh, kay sunod ana 101, 102, mao naman ginay pataas ra gihapon. So mao na nga adlaw-adlaw naagi tay dapat kat-unan. Di kay amo naman ni ako pastor, di na ko madahan. Amo naman gini ako mao gini akong naandan, mao lang gini akong padayonon, di na mao. Nga naman a wise man will hear, di ba? Ang magialamon nga tao maminaw gina siya. O niya, a wise man will increase learning. Magkataas gyud ang iyang kahibalo. Di ba? Magkataas gyud ang iyang kahibalo. Mao na nga the wise man never stop learning. Ngano mga kaigsunan, because learning is lifelong process, di ba? Learning is lifelong process. Taas ni siya nga prosesos kinabuhi, di ba? Di ni kay diha dayon nga karon ugma kat-on dayon ka, dili. Di ba? Muagi pa kag mga failures ana. Mura ko nagtanom dili nga ni karon itanom ka ugma mag-harvest dayon ka. Di ba? Tanom kag saging ro nya ugma harvest dayon ka, grabe ha sa. Tanom kag kamuti ugma kalot dayon ka. Tanom kag mangga nya harvest din kay ugma. No, it takes years, di ba? Taas pa nga panahon. Taas pa nga proseso mo na nga matag usa moagi gyud og proseso, mga batan-on moagi gyud mo proseso. Moagi gyud mo, di ba? Oh, unya sa dihang inyo na nakatunan, di ba sayo na lang? Oh, di ba? Kana mga leksyon nga lisod. So kung imo nang makatunan, sayo na lang, di ba? Kay imo namang nakatunan. Mao bitaw every day is a learning day. So kada adlaw pagkatuon gini dili lang kay pagkatuon sa imong kanang adlaw-adlaw nga paggawi, pagkinabuhi, ang imong espirituhanong kinabuhi pagkatuon gini. Di ba? Sa example, luoran ka, dapat magkat-on ka nga. Di na kaluoran, di ba? Oh. So, kaniadto kusog ka nga mamalikas, karon pagkat-on na nga dili na. Hello? Pagkat-on na nga dili na. Kaniadto musupak gyud ka, karon magkat-on na nga di na ka musupak. Di ba? Kay kining taong supakiro, wa gilain padulngan. Kay ang gingon ra bas Biblia, a wise man will hear. Di ba? A wise man will hear. Number 1, a wise man increase in learning. So magtubo gyud, magkataas ang iyahang kahibalo. A wise man increases learning. And then the wise man never stop learning. A wise man, meaning learning is lifelong process. Di ba? Lifelong process. Dili gyud ingon nga diha dayon. Muna ang importante, willing ta nga mo aplikar sa pulong sa Ginoo aron mahimo ta nga wise. Amen? Nahinumdum mo sa duha ka tao nga nagtukod og balay, ang usa gitawag og
wise, ang usa gitawag og foolish. Nga naman, ang usa ka foolish, nagtukod siya balay, ibabaw sa balas. Oh? Ibabaw sa balas niya, pag huro sa hangin, pag dagko sa balod, natumba nga naman, balas man niya gitukod. Not a foolish man. Meaning, walay pundasyon ang iyahang pagtukod sa balay. Pero a wise man, ang usa ka tawo nga manggialamon, nagtukod siya balay, ibabaw sa bato. Di ba? Ibabaw sa bato, pag huro sa hangin, pagbundak sa ulan, pagdagko sa balod, wala matumba nga naman. Lig-on man ang ihang patukuranan, lig-on man ang ihang pundasyon. No? So, mo na nga dapat ang matag usa ka nato, doon na tayo lig-on nga foundation sa to ang pagkinabuhi o what ala tayo lig-on nga lain nga lig-on nga pundasyon sa to pagkinabuhi ang pulong gyud sa Ginoo. Meaning ang pagsugot sa pulong sa Ginoo, ang pag-follow sa will sa Ginoo. Mao na yung makapalig-on ka nato. Learning, sa to is a lifelong process. And then letter B, learning produces growth. Learning produces growth. Yes, kanang magkat-on ka, mutubo man ka. Di ba? O di ka willing nga magkat-on, dili gyud ka mutubo. Ha? Learning produces growth. So mo grow ang imong spiritual life kay nakat-on naman ka. Di ba? And then you are able to teach others also nga naman nakat-on naman ka. Nakakat-on naman ka. Di ba importante kay ang learning? Importante gyud kaayo ang pagkat-on. Huh? So dili lang kay learning is lifelong process. Learning produces growth, and then letter C, learning protects from error. Learning protects from error. Mananingon diha ang 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, not unto man, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Klaro kay ningon ang Bible, study, and then when you study, unsay may tabo, you learn, di ba? If you study, you will learn. When you study, you will learn. Di ba? Now, kung mutuon ka, naagyo kay makatunan. Now, saon man na pagkatuon mo, di ka willing mutuon. Di ka willing nga magkatuon, bisan sa ginagmay lang ang mga butang. Oh? Anong, example, tingklase na, o magkatuon yung kag matag sa'yo. Di pat katuunan man na. No, di kay magpapukaw. Oh. Katuunan na siya. Oh, kay ngano, og di na nimo katuunan, magsige ra gigag papukaw. Dapat katuunan gyud na. Naagyo kay tan-awon ba? Naagyo kay buhat huna-hunaon nga mo ni akong buhaton ugma, mo ni akong buhaton ugma para dili malit sa eskwelahan, mo ni akong buhaton, mo ni akong buhaton, mo ni akong buhaton. Di ba? Learning na. Learning is to do what is right. To do what is right. Mabuhat kag sakto. Ay buhat og sukwahi. No? Ay buhat og sukwahi. Learning protects from error. Mo na niyon ang Bible, study. Study to show thyself approved unto God. So ato na to ipakita sa Ginoo, dili approved unto man. Oh, kay kon tao lang imuhang pasidunggan, nya dili approved unto God, wara gyapon ay pulos, di ba? So daghan man kairong mga tao nga mo pasidungog ra og tao. Oh, musimba ra tungod sa tao, pero usa man na wala ra gyapon ay kapuslanan. Muna salamat nga nasabta nato nga nisimba ta dili tungod sa tao, apa nisimba ta tungod kay sugo sa Ginoo. Amen. Sugo sa Ginoo. Pastor, ulan man good. Ha? Pastor, kanang lapok. Pastor, mo ni tugnaw. So, daghan na kay graso, no? But if you love God, mga kaigsunan,
Kanang rason, imo man ang paningkamutan. Bahalag ulan, simba gyud ko, di ba? Bahalag ulan, moadto gyud ko simbahan. Okay? Na may payong, pwede raman makapayong, di ba? Niya, mutuwak man na, di man tanang panahon nga magsigig uwan. Di ba? Pastor, kanang makaligo niya ako. Nindot na makaligo kay tungod kay ni simba, di ba? Sa una, barili pa, among simbahan sa una, pagkatong ipapahawa di as flyover, basakan man ang agianan. Peting luya, mura lagi gadaro, mura basakan, ay prop simba. Nya sa kandugay pa mi, agi mi atong basakan gihapon. Magdalag og mga sinina, kay maubog-ubog man atong tagihawak ang tubig. Tagihawak ang tubig, panahon sa ting baha. Pero, naara gihapon sa simba. Amen? Karon nanay sakyanan, pero wanay ganang mo simba. Dora ang balay, do nagigana nga mo simba. Pero eskwelahan kada adlaw, nganong moadto man sa eskwelahan lagi kada adlaw? Di ba mo anha gisimbahan, moadto eskwelahan kada adlaw? Mumatag sayo, kay mo eskwelag sayo. Sa simbahan dugay lagi kayong mata. Adlawng Domingo, dugay kayong mumata. Sabado, dugay kayong mumata. Miyerkules, dugay kayong maabot simbahan. Sa sinungdan nga, sayo-sayo ta simbahan, para makapanglimpyo sa simbahan, di ba? Mamanabil, gikan pa mi dito nga limpyos kagay. Abot dire, ditso dayon ko dire limpyo simbahan, butang mga tanom. Nga, nindot man na nga, mag-atiman ta sa simbahan, amen? Nindot man nang mag-atiman mo sa inyong balay, mag-atiman mo sa eskwelahan, pero kanang atiman niyo sa eskwelahan, asara man na, grado ra inyong apas, niya, asara man, kutob kong grado, kutob ras card. Di ba? Kutob ras card, nga diploma, kutob ras bongbong. Di ba? Pero kining atong gibuhat para sa Ginoo, eternidad ni, di ba? Eternidad ni. So the moment a believer stop learning, he starts declining. So the moment a believer stop learning, he starts declining. So kung ang usa ka magtotoo gani, muhunong na gani siya og tuon, muhunong na siya apply sa pulong sa Ginoo, magsugod na gid siya og decline. Meaning sam nang decline, musimang na gid ba? Mulahi na gyud, mo decline na. Pingis na kaayo ang huna-huna sa pulong sa Ginoo. Na the moment a believer stop learning, he starts declining. Mo naagyoy pagpaminaw, naagyoy hearing, amen? Naagyoy hearing, ngano man tungod sa hearing, ma-feed man ang atong spiritual life. Kining hearing, that is, after sa hearing, naagyoy feeding, di ba? Mapakaon gyud ang atong spiritual life. Reading, aron ma-feed ang atong spiritual life. Unya, ang musunod ana, obeying. Amen? Reading, feeding, obeying. Applying. Mo naman na. Unya, the moment a believer, the moment a Christian stop learning, he starts declining. Wanang kinabuhi, muundang na gani ka, wanay, kabantay mo anang stagnant water, kanang dili flowing water ba, puting daghan ng kagaw diha. Di ba? Nga naman, stagnant man, nagpundo man. Mupundo gani ka og learn, di gani ka magkat-on, di gani ka willing magkat-on sa pulong sa Ginoo, you become stagnant. Now if you are stagnant Christian, wanay laing hunahuna nimo, di na gyud sakto ba? Di na gyud sakto. Mo na imong hunahuna puy-an na nagbati. Di ba? Mo nang stagnant water, itloganas lamok. Naay daghang kaayong mga hugaw, kagaw. Ngano man, wa man mo flow, wa man siya outlet. Mao pod ang atong kinabuhi dapat nga never stop learning gyud. Ay gyud undang sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo.
ay gyud-undang sa pagsimba. Amen. Ay gyud-undang sa pagampo, ay gyud-undang sa pagbasa sa Biblia. Ayaw gyud-undang. Ayaw gyud-undang. Meaning himuha gyud ang pagsimba nga prioridad. No? Ayaw nagpag-agad sa panahon, ayaw nagpag-agad sa imuhang gibuhat. Himuha gyud ang pagsimba nga prioridad. Amen. Himuha gyud na nga prioridad. Kay kung dili nimo na himuong prioridad, ang mahitabo sa imong kinabuhi murag wala kay kuan, wala kay dili gyud ka active, dili ka walay gana na ka sa pagsimba. Wala na. Nya, kung wala na kay gana sa pagsimba, do you think nga ganahan pa ka sa pulong sa Ginoo? Do you think nga ganahan pa kang badlungon? Do you think nga ganahan pa kang muampo? Ganahan pa kang mubasag Bible? Wala na na. Diba? Kaysa may wala kaagi ana, nakaagi ta na, kaagi ko ana. Mana ayaw gyud undag katon. Kunya ayaw pagahi nga magkaton. Ayaw gyud pagahi. Kanang unsay ipahimangno mo'y buhata. Kay og kanang mo'y ipahimangno di nimo buhaton, di man jud ka makaton ana. Diba? Dili jud ka makaton yana kung naapo kay imo. Oh. Kanang gitudluan ka para mao na imong katunon tungod kay kana mao na sakto, di ba? Mao na sakto. So kana kay sakto man, mao'y katuni, ayaw katuni ng di mao, ayaw katuni ng dili sakto. Ang katuunan nimo kanang sakto gyud, di ba? Kanang sakto. When the moment a Christian stop learning, he starts declining. Mana nga di na gani kaganahan, muundang na gani ka, ikaw mismo mo'y masana sayod ni ana. Okay? So a wise man will hear and will increase learning. A wise man, unsa man na? Sa to ikaduha, a wise man increases learning. And then katapusan, tanawa, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. So sa man na? Kung ikaw maminaw, kung ikaw makaton, unsay resulta ana? A man of understanding seeks counsel. A man of understanding seek counsel. Klaro diha oh, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Ang tao nga adunay panabot, unsa man na maminaw gyud sa mga manggialamon nga mga pahimangno. Klaro ba? Meaning a man of understanding seeks counsel. Mangita gyud pahimangno. Mas tindot man gyud tong naimo pahimangno na to. Di ba? Kaya aron di ta magpataka lang. Nang dili ta magpataka lang ba? O sa panultihon pa sa bugoy tira pasagad, pataka lang. No? Nindot gyud tong pinahimutang. And a man of understanding seek wise counsel. Maminaw gyud og pahimangno. Ngano man pastor, because nobody knows everything. Nobody knows everything. Wala gyud usa na tong nahibaw tanan. Muna kay wa man gyud usa na to nahibaw tanan. Kinahanglan tang tanan og pagkat-on. Di ba? Oh. Wala man gyud nato master of all. Master of none ra man kita. Muna salamat ta nga sa dihang naluwas ta willing tang magkat-on sa pulong sa Ginoo. Sa una, sa panahon namo, grabe ang pagmemorya og bersikulo. Karon na-divert na ang pagbasa og Biblia, pag-memory verse sa mga gadgets, mga cellphone. Bisan karon. Oh, bisan mga young people karon pahatagon ta nag bersikulo. May lang siguro na ipulo ka buok. Ha?
Nya ulaw kay na nato, labi na mong mga young people nga kanang Kristohanon taon niya, wala tay bersikulong na memorya. Og naman kay bersikulo pitirang gamaya. Ha? Nga naman, di naman ganahang magkataon sa pulong sa Ginoo. Di naman ganahang mag-memory verse. Nga naman, sige naman lang ukay, anang mga picture cellphone, sige lang ukay, sige lang tadaw salida. Diba? Kasakit anang mata. O, kamo di, pasakit niyong mata, manang sige pagsiga, mabot ang panahon. Kana inyong mata, paabutan nga masakit na. A wise man, a man of understanding, seek wise counsel. Nobody knows everything, even great leaders needs counselors. Bisan mga dagko na kaayo nga mga leader, kinahanglan gina silang mga counselors. Nga naman, in the multitude of counselors, there is safety. Muna si Moses, akong Bible school ni, or akong kanang Bible quiz ni. So si Moses, kinsa man ang iyahang magtutudlo. Kinsa man iyang counselor, si Moses. Moses had Jethro. Nas Jethro? Iyahang counselors. Si David, kinsa man iyahang counselor? Kinsa? David had Nathan. Nas Nathan. Paul had Barnabas. Naagin sila mga counselors, di ba? Manaayaw mo pa-counsel o mga unbelievers? Ayaw kayo pa-counsel o mga dili magtotoo? Moses had Jethro, iyang counselor. David had Nathan or Nathan. Di ba? Did you remember David? Nga, gingnan siyang Nathan, you are the man. Di ba? And then Paul had Barnabas. Naagi Barnabas nga maoy mga mu-counsel, magpahimang nga naman, nobody knows everything. Diba? Di man tanang butang gyud atong nakatunan. Mana dapat kitang tanan willing gyud nga magkatuon, di ba? So, nobody knows everything. Letter B, wise counsels prevent failure. Meaning, wise counsel prevents failures. So, kanang manggialamon nga magtatambag, mahilikay ka sa mga failure. Mahilikay ka sa mga kapakyasan. Meaning, mapanalipdan ka, prevents failure. Mapanalipdan ka, meaning dili ka mapahamak. Tanawa in Proverbs 11:14. Proverbs 11:14. Where no counsel is, the people fall. Kaning sumpay. Dunganan na to. But, in the multitude of counselors, there is safety. So, badlisin nas niyo mga Biblia. So, klaro kayo sa Bible, where no counsel is, the people fall. Kung wala'y mga pahimangno, ang mga tao mahulog, mapukan. But, in the multitude of counselors, there is safety. Apan, sa daghan nga magtatambag, naagyo'y kasiguruhan. Amen ba? Muna, salamat nga naay mutambag nato, unsay maayong buhaton? Naay mo pahimangno nato, unsay ayong maayong buhaton para mahimo tang manggialamon? Aron mahimo tang hamtong sa atong Kristiyanong kinabuhi, because God can use mature believers to help us make wise decisions. God can use mature believers to help us make wise decisions. So ang Ginoo gyud mo gamit og mga hamtong nga mga magtotoo aron unsa man na makapili ta og nindot nga pagpili. Di ba? Anang nindot nga pagpili. Kay kung ikay pili, abot sa unahan, magmahay man ka. Di ba? Pero kung ang Ginoo mao'y magpili, mo-obey lang ka sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y mupili para nimo, nindot kayo ang imong kinabuhi. Di ba?
Because, letter C, a wise counsel provides direction. A wise counsel provides direction. So, ang manggialamon nga magtatambak, maunay muhatag kanimo og nindot nga padulngan. Maunay muhatag nimo og nindot nga direksyon. O wala may usa ka nato nga dili ganahag nindot nga padulngan. Di ba? Ganahan man kitag nindot nga padulngan, nindot nga direksyon sa kinabuhi. But remember this, ningon ang Bible, ningon ang Biblia sa Proverbs, there is a way that seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. Narabay mga dalan nga matarong sa mga matas tao, pero ang tumoy niya na, mga dalan di ay sa kalaglagan. Dalan di ay sa kamatayon. Muna mga kaigsunan, salamat nga nay dalan nga ipasunod sa Ginoo nato, mauni ang iyahang pulong. Amen? Mauni ang iyahang pulong. So mauna naagi Biblia. Di ba? Mauna a wise man will hear and will increase learning, because a wise man will hear, a wise man increases learning. Then lastly, a man of understanding seeks wise counsel. So as a conclusion, the more we listen to God, the wiser we become. Hello? The more we listen to God, the wiser we become. The more we listen, advises, the wiser we become. Hello? The more we read the Bible, the wiser we become. The more we obey our parents, the wiser we become. The more we obey the pastor, the wiser we become. Na? Nya, ang saon taman ni nga kita gahi man kaitan pasundon. Oh? Manayog pag una-una nga mahimo kang wise nga di ka mo obey. Ayaw gyud pag una-una nga mahimo kang manggialamon nga di ka mo sunod. Ayaw gyud na una-una nga mahimo kang manggialamon nya di ka willing nga mo sunod. Ha? Di ka willing mo sunod. Mahimo jud tang bugo ani. Mahimo kitang bugo. Mahimo tang tanga. Mahimo tang wala gyud kauswagan, meaning kalambuan ang atong kinabuhi. So I hope karong gabi do na putay nakatunan nga pulong nga atong maaplikar sa atong kinabuhi. Ato ang maaplikar sa ato ang mga Kristohanong pagpadayo nato kay grabe napatay daghang kay maagian gyud. Oh, ngania asa man mo close in verse number 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Amo ni siya ang Yahweh, ang kahadlok sa Ginoo, mao'y sinugdan sa kaalam, mao'y sinugdan sa kahibalo. Apan ang mga buang-buang nagatamay sa kaalam o pahimangno. Okay? So, atong balikan, pagbasa ang Proverbs 1:5. Ready? Read. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Let's pray. Lord God in heaven, salamat kaay Ginoo sa imong pulong. Salamat kaay Ginoo sa 3 characteristics of a truly wise person. Lord, salamat nga nasulat po kini Ginoo sa libros kaalam nga mga Proverbs o gisulat kini Lord ni Solomon. Salamat o Dios nga ikaw naghatag og pahimangno gikan sa imong pulong o ang pag-ampo Lord nga unta amo ang paminawon Ginoo ang mga pahimangno gikan sa imong pulong o muuswa Ginoo ang among kaalam, ang among kahibalo, because a wise man will hear and a wise man increases learning and a man of understanding seeks counsel. O Lord, nagpray mi nga unta imuhang padayunon ang amo ang pagsunod diha kanimo Ginoo
Tungod kay nasayod kami o Dios that the moment a believer stop learning, we starts declining. Lord, ang pag-ampo Ginoo nga diunta kami muundang sa pagkataon aron Ginoo ang among kinabuhi mahimong manggialamon pagit Ginoo sa mga panghitabo labi na gyud karon Ginoo nga dapat magkat-on mi sa mga espirituhanon nga mga butang, because the more we listen to you, O God, the wiser we become. Lord, nagpray mi nga ikaw magapadayon sa pag-uban, magapadayon sa pagligon sa imong mga katawhan. Tagaan mo kaalam Ginoo to make wise decisions, labi na gyud Ginoo sa mga young people, mga papa man, mga mama, na kami Lord makapili sa insakto nga pagpili, nga din ikaw gid ang mahimaya o mapasidunggan. I-bless Ginoo ang mga Kristiyano wa karon